Huwag kang matakot. Mateo chapter 10 verses 29 to 31. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya, huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Mateo chapter 10 verses 29 to 31. Huwag kang matakot. Ang sarap sa feeling na masabihan ito, no? Sa panahon ngayon kung saan flooded ng hindi magagandang balita ang social media, television at radyo, napakadali na lang magpadala sa takot. Pero sa tuwing alam natin na may kasama tayo na kailanman hindi tayo papabayaan, parang ice cream na natutunaw ang lahat ng fears natin, mas nagiging matapang tayo. Iyan mismo ang pangako ng Diyos sa ating lahat. Ang Mateo chapter 10 verses 29 to 31 ay isa lang sa napakaraming verses sa Bible that proves that God is so mindful of you. Ayon sa verse, kung ang mga maya na nilikha niya ay iniingatan niya, ikaw pa kaya na pati hibla ng buhok mo, alam niya ang eksaktong bilang? Fear has the power to cripple us. Sa tuwing hinahayaan nating lamunin tayo nito, it hinders us from fully enjoying the life that God has given to us. Pero, mahirap man kalabanin ng takot, walang sinabi ito sa kapangyarihan ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Today, be assured of God's love for you, and let His love for you overcome all your fears. Magtiwala na lagi kang iingatan ng Diyos at hindi ka niya papabayaan dahil mahal na mahal ka niya. Kaya, huwag kang matakot. Ano bang kinakatakutan mo? Tara, isurrender na natin yan sa kanyang harapan at sa kanyang presensya ngayon. Tayo ay manalangin. Lord, natatakot po ako. Ipaalala ninyo sa akin na hindi ako nag-iisa, na kasama ko kayo. Tinatanggap ko ang pagmamahal ninyo para sa akin ngayon. Hinahayaan kong tunawin ng pagmamahal ninyo ang takot na nararamdaman ko. In Jesus' name I pray. Amen.